Eto po mga kababayan, breaking news ang isi-share ko po sa inyo ngayon mga kababayan. Kasi itong palasyo ay tila natataranta po mga kababayan. At nayanig po sa balita na magkakaroon uli ng pagdinig dyan sa Blue Ribbon na subcommittee na pangungunahan po ni Senator Dante Marcolita mga kababayan. Talagang natataranta po mga kababayan. Okay? Ito pong video na isi-share ko po sa inyo. Kinuha ko po mga kababayan sa YouTube channel ni Yusik Claire Castro mga kababayan. Auntie Claire na labo-labo magpaliwanag. Okay? At makikita po natin at maririnig po natin na talagang nagpanik po talaga sila mga kababayan. Okay? Una na pong nagpanik dyan, itong si Itbulaga mga kababayan, ang sabi po niya na hindi legal ang gagawing subcommittee mga kababayan. Okay? Lahat gagawin, lahat ay hahanapan ng paraan para hindi po talaga matuloy itong subcommittee ni Senador Marcolita na napakalapit na po mga kababayan, sa June 4 na po. Abangan po natin lahat yan mga kababayan. Huwag po tayong magliban at talagang sikapin po natin na makialam po sa isyu ng Pilipinas mga kababayan kasi tayo po ang ninanakawan. Okay? Ito po, pakinggan po natin si Yusik Claire Castro mga kababayan sa kanyang mga sinasabi patungkol po dyan sa gagawing subcommittee ni Senador Marcolita. Ito po. Walang kinikilala kasi ang Malacanang. Depende yan sa ano makikitang resulta sa ombudsman. Ang tanong, sumunod na ba ang Senado sa kautusan ng ombudsman na preventive suspension kay General Aplasca? O gagawa na naman ito ng ikot-ikot na depensa? Iikot pa rin ba tayo ulit sa kwento para maiba ang maituro? Ngayon, mga ka-clear, may mga kinakasunod. Ito yung masaklap mga kababayan kasi parang gusto nilang ipilit mga kababayan na magtiwala tayo sa ombudsman. Kung ano ang sasabihin ng ombudsman, dapat paniwalaan po natin mga kababayan. Ang problema lang po, kahit ako sa sarili ko mga kababayan, wala talaga akong tiwala dyan sa ombudsman ngayon na si Boying Remulla mga kababayan. Kasi kaalyado po nila at kasangga po nila ang administrasyon. Okay? Kaya dyan pa lang nakikita ko po na bias po talaga mga kababayan. Okay? At itong sinabi na Auntie Claire na ikot-ikot, para bagang gusto po niyang palitawin mga kababayan na itong grupo nila ni SP Cayetano ang naglilihis po at nagpaikot-ikot dyan sa flood control mga kababayan. Okay, matindi po talaga itong si Auntie Claire mga kababayan, kaya napakalabo po talaga ang kanyang paliwanag. Pabor po lagi sa kanila mga kababayan. May mga kinakasuhan, plunder, bribery na noong pa pinag-uusapan sa Senate hearing. Blue ribbon mga ka-clear. Sino? Di ba? Ang sabi ni Senator Lacson, vindicated siya sa ginawa niya na report na ayon yung pirmahan actually. Ilang kayong ayaw ipumirma? Kayo na ayaw pumirma, karamihan sa inyo kaalyado. Kayo yung ayaw pumirma, karamihan sa inyo, gustong palusutin. Nabanggit na ni Senator Lacson ang pangalan ni Senator Jinggoy, ni Senator Joel, ni Senator Cheese. Nabanggit na yan. Pero anong balak nyo? Sa bagong Blue Ribbon Committee, iibahin nyo yung kwento? Yan. Ito yung masaklap mga kababayan kasi bilib na bilib si Auntie Claire dito kay Pinky mga kababayan. Okay? At nabanggit na raw ni Pinky ang pangalan ni Jinggoy, ni Joel, ni Chis Escudero. Kasi malabo po hindi po malinaw ang ebidensya doon kung pagbabasihan lang natin ang itong si Lacson mga kababayan na walang kredibilidad. Kaya malabo po Auntie Claire. Kahit ipilit mo pa, hindi po talaga kami maniniwala kapag si Lacson na po ang pinagkukunan mo ng basihan. Kasi wala po yung kredibilidad at duwag po yan. Buylihis nga ang tawag dyan, Auntie Claire.
ibang ituturo nyo? Basta dapat mawala sa pangalan ng kaalyado. Yan ang magulo. Yan ang magulo. Yan ang magulo kasi hindi gawain ng majority po yan. Kapag kaalyado, ililihis. Gawain po yan ng mga protector ng mga kawatan sa flood control. Ang kaso lang, parang baliktad po ang iyong paliwanag, anti-clear. Kaya, linawin mo naman. Kasi sayang yung pangalan mo na clear, tapos labo-labo ang paliwanag. Halatang nagpanik po mga kababayan. Nagpanik po talaga sila at natataranta dito sa Blue Ribbon. Kasi alam nila na itong si Senador Marcolita ay diretso po ito. Hindi po ito mabagal sa investigasyon. Talagang nagmamadali po ito at gusto nang tumbukin yung flood control ng mga kawatan mga kababayan kasi 9 na buwan na po ang lumipas hanggang ngayon ay wala pa rin nakukulong mga kababayan. Kahit isa dyan sa Kongreso. Matagal na lumulutang ang pangalan nila. At si Ombudsman ang nagsasabi patungkol sa kasong ito. Wala nga yung kredibilidad yung ombudsman na yan. Huwag mong ipilit na maniwala kami dyan kasi hindi kailanman, kahit kailan, hindi talaga kami makukumbinsi na magtiwala dyan sa idolo niyong ombudsman, anti-clear. Mga clear, matagal nang hinihingi ng taumbayan, pati kayo. Malaking isda. Diba? Kinukutya nyo, nasaan na yung malaking isda? Ngayon, na nakikita na. Yan naman ang pangako ni Ombudsman, di ba? Sabi nga niya, April or May eh. Medyo na late na nga, pa June na oh. Bakit? Inaaral eh. Ngayon, Aral mga kababayan, yung malaking isda. 9 na buwan ang pag-aaral po nila para matuntun yung malaking isda mga kababayan. At sa kasamaang palad, ang gusto po nilang palitawin na malaking isda, itong nasa majority mga kababayan. Okay. Labo-labo po talaga, anti-clear. Wala. na lumalabas yung ibang mga ebidensya, political persecution. So lahat kayo dyan walang kasalanan? Lahat sila walang kasalanan kasi sa tingin ko gawa-gawa lang ang mga bintang sa kanila. Kasi itong mas naniniwala po kami sa yung sinasabi po ng 18 Marines mga kababayan, sinasabi ni Saldico. Doon kami naniniwala, anti-clear. Okay? Kaya pasensyahan tayo. Kahit anong paliwanag mo pa, ay hindi po namin tatanggapin yan. Kasi lahat po ng binanggit ng 18 Marines ay wala itong mga senador na ito na nagkakaroon po ng kaso, yung Brave 13 sa majority. Ang karamihan sa nabanggit ng mga nag-deliver mismo ng malita, wala sa majority. Nasa minority mga kababayan at nasa karamihan sa Kongreso. At nabanggit dyan, itong si Bindalo, itong si Itbulaga mga kababayan, itong si Pinky na isa din sa nakinabang, gaya po ng sabi ni Sen. Marcolita sa Cabral Files. Kaya doon dapat ang diretso po ng pagdinig at investigasyon mga kababayan. Okay? Kaya malabo po na big fish itong nasa majority mga kababayan. Malabo po yan, anti-clear. Ang big fish ay nasa kabila, anti-clear. Okay? Nasa kabila na patuloy na pinoprotektahan ni Tuta at nitong si Pinky. Okay? Ngayon, meron ng schedule sa Blue Ribbon. Kung haharangin ninyo yan, kung haharangin ng minority yan, at kung hindi pipigilan ng administrasyon ang pagharang ng minority, ibig sabihin, iisa ang utak ninyo. At takot kayo na mabulgar ang totoo kung sino po talaga ang sangkot dyan. Okay? Kaya ang hamon ko po sa kanila mga kababayan, kung wala kayong kinatatakutan sa gagawin na pagdinig ni Sen. Marcolita sa Blue Ribbon, hindi ninyo pipigilan yan. Hahayaan ninyo na magkaroon po ng pagdinig para
masatisfy po yung mga tao. Okay? Yan po ang hamon ko sa minority ngayon. Bindalo, kasi isa ka sa nabanggit. Yan ang hamon namin sa iyo na huwag niyong pigilan ang nakatakdang pagdinig sa Blue Ribbon. Okay? Tito Soto, Lacson, tingnan natin kung gaano kayo katapang at itong sinasabi ni Auntie Claire, kung wala kayong kasalanan, hindi kayo dapat matakot. Kaya niyong ipagtanggol ang inyong mga sarili. Okay? Yan lang po mga kababayan ang maisishare ko po sa inyo. Abangan po natin ang pagdinig sa Blue Ribbon mga kababayan sa Huwebes, June 4 mga kababayan. Okay? Kita-kits po tayo.